Anong plano po ng inyong grupo? Kasi mukhang ito po talagang isusulong nila. Siyempre po, tuloy pa rin yung legislative advocacy. Hindi lang naman Kamara de Representante yung labanan, pwede rin naman sa Senado irehistro yung mga saloobin, hindi lang ng kontradaya, kundi ng iba pang mga grupo. Pero siyempre, sa isang banda, dapat din nating tanggapin yung realidad na napaka-dynastic din ng komposisyon ng Senado, for lack of a better term, kaya medyo uphill battle po talaga ito. Kaya yung public pressure lang talaga yung magiging susing salik o key factor para po yung tunay na anti-political dynasty law ay ating maipapasa. Ano po ba ibig sabihin ng tunay na anti-dynasty law? Ulitin ko lang yung position paper ng kontradaya noon pa. Dapat po fourth degree of consanguinity, dapat po bawal yung dynastic succession, yung kamag-anak mo yung papalit sa iyo pag natapos na yung termino mo. Tapos kinakailangan din yung sa party list system ipagbawal din yung mga political dynasty habang wala pang party list reform na naisasagawa, dapat ma-incorporate po yan sa anti-dynasty law. And isang susing usapin din sa dynasty yung appointive officials. So hindi lang dapat elective officials yung papakialaman natin, dapat yung appointing power ng Pangulo sa pag-appoint ng secretary, undersecretary, assistant secretary at ilan pang mga susing posisyon sa gobyerno, dapat pinapakialaman din po yan kasi yung impact ng dynastic control sa appointive positions kasing tindi po ng impact sa elective positions din po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.